Good day mga kabali. Bali ito, meron tayong topic ngayon sa Susan 735. Bali ano to? Paano nga ba to maialis yung yung overcurrent protect? Pagka sumusobra na current niya, mamamatay siya. Nakita natin nagpo-fault. Bali subukan natin, pakita ko. Paano yung sinasabi ko? Yan. Yan, bali try natin yon. Maandar. Sagad yan. Sagad natin. Yan, nakasagad. Sa 1,000 kaya niya. Minsan nagpo-fault pa. Nagpupula-pula. Ayan o, nagpo-fault. Paano nga ba tanggalin yon? Yan ang pag-uusapan natin yan. Wow. Sa 2K natin ilagay. Bali ito. Ayaw na. Yan. Bali yun ang tatanggalin natin dito, yung overcurrent protect. Yan. Ayaw talaga. Bali yan. Iyan natin. Papakita natin kung paano tanggalin yung overcurrent protect. Bali dito, reko. Nag-ground pa ako. Wala akong balik. Bali dito tayo magpo-focus. Dito tayo magayos sa kanya PWM dito. Bali iayos ko lang yung monitor natin dito sa oscilloscope natin. Ay, microscope pala. Mali na naman. Bali microscope para maipakita ko kung alin ba dapat tanggalin dito. Bali siguro ngayon lang siguro tayo makakita ng ganito na tatanggalin yung overcurrent protect para hindi siya napipigil. Bali yan, papakita ko sa inyo. Dito kasi sa unit na to na 735, 835. Di ba yata sa 835? Parang ganito rin yata. Sa 835, di ko na matandaan. Bali dito sa PWM niya, ayan, meron siyang overcurrent protect. Ay, pala. Siya itong mababa. Bali meron tayong tatanggalin dito. Dalawa. Yan, bali dati ko nang pinag-practice kung paano talaga tanggalin yung overcurrent. Bali ito, pakita ko na kung saan alin ang tatanggalin. Kung nakikita nyo itong 472 4.7 4.7K yan. Teka, dahil luminaw, lumabo. Yan, ito 4.7K. Tapos ang isa pa ang tatanggalin natin ito. Ito yung 100K na to. 104. Tatanggalin na natin supply dito yan sa pinaka SMD transistor natin. Yan yung dalawa na yan. Bali, pakita ko sa inyo, tanggalin natin. Tapos testing natin kung mawawala ba yung kanya overcurrent protect. Yan. Bali, tanggalin ko lang. Susan 735 to pakita ko paano mawawala. Ito mga kabali, papakita ko lang na inangat ko lang siya. Iniliis lang natin yung isang paa ng resistor. Ayan. Tinanggal ko rito. Bali, niliis lang natin pag para in case na kailangan natin ibalik. Nandyan lang siya sa board. Hindi na natin kailangan maglagay pa ng panibago. Bali yan. Tanggalin ko lang, saka natin testingin ulit. Balik ko lang sa sa natin, sa pinaka table natin. Bale ito, nakasagad na to, di na natin binago. Ayan, nakasagad. Bale ito yung share ko na to para sa mga natin to, sa mga kapwa natin, mga gagawa ng ng inverter, mga co-technician. Bali kaya tayo nag-share para maibahagi natin yung mga ginagawa natin dito. Sana makatulong sa iba. Bali yan. Huwag natin. Maandar, Saka kung mapapansin nyo, mawawala na talaga yung ilaw ng pula. Kasi dinisable na natin yan. Kasama dun sa mga, sa overcurrent na protect. Mag-on yung, pag nag-on yung automatic current protect,
mag-iilaw to. Ngayon, hindi na siya kahit ano gawin natin, hindi na iilaw yan. No? Hindi na siya napipigil. So, okay na yan, no? Nakasagad. Bali kanina, sa 1K lang, pagka medyo mainit na, ayaw nang dumiretso. Tapos ito, 2K na, kaya pa. Try natin yung 3. Kaya din. Pag ayaw ng pamprotect niya eh. Kaya tinanggal natin, para hindi siya napipigil. Ayan. Pero ito yung ginawa natin na to, hindi advisable to sa ano, sa mga gawing medyo mahalatang tubig. Masisiraan tayo dahil ma-overheat siya. Kasi mawawala yung pang-protect. Pwede to sa tabang lang. Sa mga tabang-tabang lang pero para hindi hindi na puwersa yung natin, inverter side. Yan, maandar siya. Yan. Bali, yun lang yung share ko dito sa 735, yung kanyang overcurrent protect. Kung paano mag-disable. Sana makatulong sa iba. Yan. Bali, dalawang parts lang yung kailangan i-remove para mawala. Hindi pa pwede yung isa lang. Sinubukan ko na yung isa lang ang tanggalin. Alin man sa dalawa na yun. Magkakaroon siya ng ilaw tapos hindi rin tutuloy. Mas maganda talaga kung dalawa na yun ang resistor na tatanggalin. Ito mga kabali, ito yung kahit di na tayo magpalit ng ng PWM para lang dumiretso yung niya, yung andar niya, mawala yung protect. Bali yun lang ang i-remove natin. Tapos pwede na tayo magtanggal ng resistor dito. Pwede natin i-jumper yung 33 o 39K na to dito sa tabi ng inductor. Ayan, para mas lumakas siya. Ayan, pwede na natin jumper yun. Na lang natin, lagyan na lang natin ng kuwan yung paan nito, jumper, resistor. Ayan, bali keep sharing tayo ka technician, ka inverter.